maging akin ka lamang. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang ika-21 kabanata. Daddy! Humahagulgol ako nang bumaba sa sasakyan pagka-uwi sa bahay at patakbong sinalubong ang ama ko ng mahigpit na yakap. Natasha, saan ka ba nanggaling ha anak? Nag-aalalang dalo nito sa akin. Humagulgol lang ako ng humagulgol. Gusto kong ibuhos muna ngayon lahat ng sakit at sama ng nararamdaman ko sa mga naranasan ko. Ngayong yakap ko na ulit si Daddy. Pakiramdam ko ligtas na ulit ako mula sa taong yon na gustong manakit at manantala sa akin. Naramdaman ko ang pagluwang ng yakap ni Daddy sa akin. Indikasyong alam na niya sa iyak ko pa lang at kahit hindi pa ako nagsasalita ay may nangyari ng hindi maganda. Kumalas kami sa yakap at hinawakan niya ako sa balikat. May nangyari bang masama? Kalmado na ngunit seryoso niyang tanong. Anak, ano bang nangyari? 2 araw ka halos nawala. Hindi din namin matawagan ang phone mo. Wala rin kaming kahit isang reply na natanggap mula sa'yo. Alam mo bang alalang-alala kami ng daddy mo sa'yo? Mangiyak-ngiyak din na sabi ni Mommy habang hinahagod ang likod ko. Maging ito ay mahigpit ko ring niyakap. Mommy! Everything will be fine, okay? Now that you're home, everything will be fine, Natasha. She comforted me. Nakita ko rin ang nag-aalalang mukha ni Leven mula sa tabi ng mga magulang ko. Kaya nang magdistansya kami ni Mommy, ito naman ang nilapitan ko. Leven. My tears wouldn't stop rolling down my cheeks. Nati, I've been worrying about you. Kami ng mommy at daddy mo. Masuyo naman niyang sinabi habang marahang hinahagod ang buhok ko. Ilang sandaling matapos kaming magyakap, ay muli akong marahang binawi ni Daddy upang kausapin. Hinawakan nito ang mga kamay ko. Inihanda ko na ang sarili ko dahil alam kong magtatanong na naman siya. Sila kung anong nangyari. Natasha, anong nangyari ha anak? Yumuko ako't pumatak ang mga luha ko sa mga kamay niya. Daddy, nanginginig ako isipin ko pa lang ang lahat ng mga nangyari at ang ginawa ni Chance sa akin. Tell me anak, tell me what happened exactly. Dad, si Chance po kasi. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang reaksyon nang binanggit ko ang pangalan ni Chance. Anong si Chance anak? Anong nangyari kay Chance? Anong ginawa niya? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Daddy. Napaikpi ako. Si Chance, Dad. Pinilit niya akong ikulong sa rest house niya. Napahagulgol ulit ako at napayakap ng mahigpit sa ama ko. Kailangan ko ng masasandalan nang mararamdamang ligtas ako. At sa mga bisig ni Daddy, alam kong nasa mabuting kalagayan na ako dahil poprotektahan niya ako. Ano? Napalakas ang boses niya sa sobrang pagkabigla at galit. Maging si Mommy ay natutop na lang ang bibig dahil sa gulat sa aking sinabi. Tumango ako habang umiiyak. He made me come to his rest house dahil akala ko mag-uusap lang kami at kailangan lang niya ng karamay sa problema niya pero hindi kahit kailan sumagi sa isipan kung ikukulong pala niya ako ron. He's not a human, Dad. He's a monster. Wala siyang konsensya. Hindi nagsalita si Daddy pero alam kong tinitimpi lang niya ang bigat at galit na nararamdaman sa loob-looban niya. Niyakap lamang ulit niya ako ng mahigpit. Tiningnan ko naman si Leven mula sa gilid na narinig din ang sinabi ko. Kitang-kita ko ang galit na rumihistro sa kanyang mukha habang nakakuyom ang mga kamao at anumang oras ay manununtok ng tao. Kumalas kami ni Daddy sa yakap at lumapit ako kay Leven. Isang dangkal lang niya sa aking batok at muli akong nakulong sa maiinit at ligtas niyang mga bisig. Hindi ko mapapayagan ito. Hindi ko basta-basta na lang na mapapalampas itong pangwawalang hiyang ginawa ng anak ni Mr. Scottville sa anak ko. Hindi. Galit at pinal na sinabi ni Daddy at kuyom din ang mga kamao nang lumabas ng bahay at tinungo ang kanyang sasakyan. Dad, saan ka pupunta? Agarang sigaw at habol naman ni Mommy sa kanya. Nagulat ako at hinabol din ng ama ko. Gary! Mami, hindi ko mapapatawad ang ginawang ito ni Chance sa anak natin kaya ngayon din, pupuntahan ko siya sa kanila. Maling tao ang binabangga niya kung akala niyang mapapalampas ko ito ng ganun-ganun na lang. Dad! Sigaw ko nang tuluyan silang makapasok ni Mommy sa kanyang kotse at agarang pinaharurot yon papunta kina Chance. Shit! Paniguradong malaking gulo ito sa pagitan ng dalawang pamilya. Halika na Natasha, sundan natin sila. Nagmamadaling ani Leven naman sa akin. Tumango ako. Pumunta kami sa kotse niya at sumakay roon. Sinundan niya ang kotse ni na Daddy. Mabilis sa pagmamaneho ang ama ko dahil sa galit, pero mabilis din si Leven kaya nakakasunod kami kahit papaano. Nakarating kami sa Scottville residence at tuloy-tuloy sa pagpasok sa entrada ng malaking bahay si Daddy.
Kasunod si Mommy sa likuran niya at kaming dalawa ni Leven. Mr. Scottville, lumabas kayo. Chance Scottville, magpakita ka sa akin. Harapin mo ako sa ginawa mo sa anak ko. Sigaw ng sigaw si Daddy pagkapasok pa lang sa pamamahay ng mga ito. May mga security guards nang sumunod at pumigil sa amin, pati iilang maids, pero sa galit ni Daddy ay hindi ito patitibag. Chance, lumabas ka dyan. Chance! Patuloy pa niya. Mr. Winford, naparito kayo? Anong problema? Tanong ng Ginoong Scottville habang bumababa sa kanilang grand staircase kasama ng nagugumilihan ding asawa nito sa tabi nito. Mr. Scottville, ilabas mo yung anak mong si Chance dahil kailangan niyang managot sa panginidnap na ginawa niya sa anak ko. Labis na nagulat ang mga ito sa sinabi ni Daddy. Bagamay na natili pa ring kalmado at lohikal ang Ginoo. Anong ibig mong sabihin, Mr. Winford? Dinukot at walang awang kinulong ng anak ninyo ang anak namin. Si Mommy ang matapang na ring nagsalita. No, that's impossible. Hindi yan magagawa ng anak ko. Maring tanggi naman ng ginang na Scottville. Nagawa na niya, Mrs. Scottville. Nagawa na niya sa anak ko. Kaya pala 2 araw na nawawala si Natasha at hindi namin makontak. Yun pala'y dinukot na ng anak ninyo. No, Chance would never do that. Patuloy na pagtatanggol nito sa anak nito. Nandito ka ng hayop ka? Naagaw ng sigaw ni Leven ang atensyon ng lahat ng humarap ito sa bagong kararating lang. Si Chance! Suot-suot nito ang naiwang damit kanina bago ako nakatakas habang bagsak ang mga balikat. Malalalim at mamula-mula ang mga mata, indikasyong nagmula ito sa labis na pag-iyak. Pagkapasok pa lang ni Chance sa entrada, sinugod kaagad ito ni Leven ng suntok dahilan upang mapasalampak ito sa sahig. No! Napatakip naman ng kamay sa bibig ang mommy ni Chance sa takot at gulat na nasaksihan at kaagad na tinakbuhan para daluhan ang anak. Chance, anak ko. Anong ginawa mo kay Natasha, ha? Anong kawalang hiya ang ginawa mo sa kanya? Akmang susugod pa ulit si Leven para suntukin ulit si Chance, pero agaran siyang napigilan ni Daddy sa braso. Si Mr. Scottville na may tinulungang makatayo ang anak nito. Pinagkatiwalaan ka ni Natasha, itinuring na mabuting kaibigan, pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Patuloy si Leven sa pagwawala sa galit. Hindi magagawa na Chance ang binibintang ninyo eh. Hindi yan magagawa ng anak ko. As expected, kinakampihan pa rin ni Mrs. Scottville ang anak. Di ba, anak? Sabihin mo sa amin. Sa akin na hindi totoo ang sinasabi nilang kinidnap mo si Natasha. Sabihin mo, anak. Nag-angat ng tingin si Chance kay Leven at nakipaglaban ng tingin rito. Lalaki sa lalaki. Mata sa mata. Pangil sa pangil. Natakot bigla ako. Baka kung anong gawin ni Chance kay Leven kagaya ng ginawa niya sa akin. Ang swerte mo. Nanghihinangan niya kay Leven. Ang swerte mong ikaw ang mahal niya. Hindi kagaya kung kailangan ko pang ipagpilitan ang sarili ko sa kanya. Yun lang at tinapik niya ito sa balikat sa kanilang pasan. Diretso siya sa paglalakad at tumigil saglit sa tapat ko pero hindi ako tiningnan. I'm sorry, Natasha. Pagkatapos nun, tumuloy na siya hanggang sa taas habang bagsak ang kanyang mga balikat. I'm sorry? Ganun-ganun na lang yun? Ano bang akala niya mapapawi ng simpleng sorry niya ang sugat ng iniwan niya sa akin? Nasa simpleng sorry, makakaya kong patawarin siya na parang ganun lang kadali ang lahat? Chance, anak. Umiiyak na habol pa ni Mrs. Scottville sa uniko iho nito. See, totoo talaga ang sinabi ng anak ko. Sa bibig na mismo ni Chance nang galing na kinailangan pa niyang ipilit ang kanyang sarili kay Natasha. Sabi ni Mommy naman. Mr. and Mrs. Winford, we can still talk about this matter calmly and in a diplomatic way, can't we? Please? Marahan pero mabigat sa loob na sinabi ni Mr. Scottville sa mga magulang ko. Humingang malalim si Dad saka kinalma rin muna ang sarili mula sa matinding emosyon bago tumango sa pakiusap ng Ginoo. Sige. Ininstruksyonan niya kami ni Leven. Iuwi mo na muna si Natasha sa bahay, Lev. Mag-uusap lang kami ng mga magulang ni Chance. Tumango si Leven, nakakasunod. Sige po, Tito. Salamat, iho. Let's go, Natasha. Iginiya na ako ni Leven palabas at pinagbuksan ng sasakyan. Leven, salamat ha? Marahan kong sinabi habang nagbibiyahe kami pa uwi. Tiningnan niya ako't nginitian. At saka sorry, Lev. Patuloy ko pa. Para saan? Sa nangyaring gulo. Malungkot kong saad. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Natasha, hindi mo naman kasalanan ang nangyari. Hindi mo kasalanang kinidnap ka ni Chance, kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo rin kailangang mag-sorry dahil hindi mo naman ginustong mangyari ito eh. Mabait at sobrang maintindihin niyang sinabi sa akin. Kung hindi na lang sana ako naniwala sa kanya, kung hindi ko na lang sana siya pinagkatiwalaan, kung hindi na lang sana ako pumunta roon, hindi sana mangyayari ito. Natasha,
Pinutol ako ni Leven para pakalmahin. Hindi na natin mababalik pa kung ano man ang nangyari, wag mong sisihin ang sarili mo. Walang babaeng gustong makidnap at lalong wala kang kasalanan. Thanks God, I still have Leven with me. The one who understands me and who's there for me in times of pain and hardship. Magdadalawang oras din kaming naghintay ni Leven sa bahay at hindi niya ako iniwan hanggang sa muling makabalik sina Mommy at Daddy. Sinalubong ko sila sa entrada pagkapasok pa lang nila. Daddy, kamusta po? Nagkausap po ba kayo? Magsasampa po ba tayo ng kaso? Makukulong po ba si Chance sa ginawa niya sa akin? Natasha, anak, come here. Let's talk. Iginiya nila ako ni Mommy paupo sa sofa. I was patient because I was waiting for them to say that we're going to file a case against Chance. At hindi kami titigil hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya sa ginawa nito sa akin at sa pagdulot sa akin ng matinding trauma. Makinig kang mabuti sa sasabihin namin ng mommy mo, ha anak? Aniya habang hawak-hawak ang mga kamay ko. Tumango ako. Hindi na ako makapaghintay na sabihin nilang magsasampa kami ng kaso. Hindi na ako makapaghintay na makulong si Chance. Anak, ikaw at si Chance. Napagdesisyonan namin ng mga magulang niya na ipakasal kayong dalawa. Wilted dreams and highway signs, chasing shadows undefined. Roots in soil, dry as bone, wandering thoughts all alone. Sunflower fields calling on the breeze, fractured hopes, mountains of unease, eyes on horizon, no return. Living fire, watch it burn. Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata.